So what's up? Kumusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Maverick Racing Factory Bustos Branch para update natin. At ngayon ko lang din maibablog to ng walk around itong Honda Giorno Plus. So tara, alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga ba ngayong 2025. Tara, samahan niyo ako. Ayos na ayos yan. I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close, I could taste it, want it away from everything I've been chasing. So, ano nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2025? Ito ay nagkakahalaga ng 103,400 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, kapag kinuha nyo ng hulugan, meron tayo dyan, available po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya? Comment nyo naman yan. At para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share yan. Sa comment section, ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? Honest, and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah, you got this, you gotta want it. Life ain't fair, are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must beware. Got 'em like, hey, hey, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. Got 'em like, hey. So, ano mga best no, ngayong 2025, ngayon pa lang din natin na walk around itong Giorno Plus. So, last time kasi nakita na rin naman natin siya sa Makina Moto Show, pero talagang naikutan ko lang din siya. Pero hindi katulad nitong full review para dito sa motorcycle na to. And then, tingnan nyo naman yung itsura nito. So, dahil nga marami na talagang nagsilabasan sa mga ganitong classic na style, sa mga scooter classic, okay, or classic scooter, okay, sa mga ganitong category. So, sa kanyang headlight, meron tayo ritong LED, tapos meron tayong chrome na design dito, and then napaka-elegante nung front na ito. May Honda tayo dito sa harap, pero dito sa kanyang signal light meron tayo ritong halogen bulb. Ayan, naka-combi brake na rin po ang isang to, naka-disc brake tayo dito sa likod, naka-tubeless, and then meron tayo rito na maluwag na gulay board. And then may level din yan, okay, tapos dito yung ating gas tank sa harap, and then meron tayo ritong USB charging port sa kanyang side pocket. Kagandahan din dito, meron tayong utility hook para in case na meron tayong mga pinamili, mga gamit din natin, pwede natin isabit dyan. And meron tayong side stand kill switch. Sa panggilid natin dito, naka ESP Plus na rin po tayo rito. At sa likod, naka drum brake tayo rito. Okay? So, ayan, meron tayo ritong classic design. Sa kanyang taillight naman is meron tayo ritong LED, and sa kanyang signal light naka halogen bulb pa rin tayo dito. And then sa kanyang handlebar o sa panel gauge natin dito, halos kamukha din to nung sa Honda Click, yung panel gauge na. Ayan. So meron na rin tayo ritong brake lock, and then naka-combi brake ang isang to. So sa kanyang upuan, meron tayo rito na kulay brown and maluwag. Sobrang luwag din nung kanyang compartment. Okay, so makikita nyo yan sa walk around natin. So, upuan natin para at least meron tayong reference sa mga kagaya ko na 5'2" ang ating height. So, tingnan natin, abot ba natin to? Tingnan rin natin yung suspension niya. Sobrang tingkayad tayo rito. Sobrang tingkayad. Yung upuan niya, hindi siya ganun kalambot, hindi rin siya ganun katigas. Nasa gitna lang din siya. Ayan. So, tingnan natin yung shock. Okay, malambot yung shock. Turning radius. And sobrang lawak ng ano niya, turning radius na ito. Yan, kahit yung mga, alam naman natin si
si Jao. Ganito rin yung motor niya. Okay. Yan. Tingnan nyo naman. Tapos yung kanyang grip, napansin natin, sobrang kapit ng grip. Napaka-sticky nung ano niya, nung grip niya. Tapos yung throttle, sobrang babaw. Meron na rin pala tong on and off ng kanyang idling stop. Ayan. So, yan ang itsura natin. Di ba? Yan ang itsura natin. Tapos, medyo nakababa kapag naka-side stand siya. Ayan. So, ganyan ang itsura natin. So, sa OBR natin, maluwag. Sobrang luwag nung upuan nito. Saktong-sakto sa kahit anong size ng puwet natin dito. So, ayan. Meron din tayong gulay board. Tingnan nyo naman yan. Ganito yung itsura natin. Ganyan. So, legroom natin, maluwag din. Okay. So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma na ito ngayong 2025? Comment nyo naman yan. And then, sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, baka or pwede nyo akong kontakin sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0. Follow nyo na rin yan at subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel na iMarkMoto. Para at least sa mga bagong update ng mga motorcycle na lumalabas dito sa Philippines. Ayos na yan. So center stand natin, tingnan natin kung malambot din ba siya. Center stand? Oh, napakagaan lang. Ayos. So ayun nga mga best, no? Meron na rin tayo rito sa Maverick Racing Factory ng Giorno Plus ng Honda. Meron tayo rito na kulay black na matte finish. So tara, ikutin natin to para at least dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, meron ko yung idea ano nga ba ang meron dito sa motorcycle na to. At least excited din talaga ako na ma-vlog to kasi ngayon ko lang din talaga to maiikutan. So tara, walk around na natin. Ayos na siya. So, yun na nga, meron tayo rito. Okay, sa kanyang headlight, meron tayo ritong LED. Ayan, sa gitna, meron tayong daytime running light. Naka-chrome tayo dito. Ayan, so, yung kanyang glass nakalagay dito is Stanley. So, mukhang magandang quality yung ginawa dito ni Honda. Ayan, so, pagbaba natin, meron tayong Honda, meron tayong chrome. Okay, ito, matte finish na kulay gray. Ito, sticker. And then, pagbaba natin, meron tayong mga parang pakurba na design. Ayan. So, malapad yung kanyang design dito. So, meron tayo rito na halogen bulb. Ayan. So, dito naman, naka-combi brake din tayo. Yung kanyang fender, malapad. Talagang flexible. Yung kanyang plastic dito. Ayan. Naka-telescopic fork. Meron tayo rito single disc brake, naka-Nissin. Naka-single pad caliper tayo rito. Tapos, Duro, yung kanyang brand sa kanyang tires. Ang size naman dito ay 190 by 12. Ayan, tubeless na rin yan. So, ito yung tsura ng ating mags. Ayan. So, dito naman yung busina. Yung ating design dito, medyo may mga butas ng maliliit. Ayan. Then, meron tayo rito na maluwag na kulay board. So, ayan, may level siya. Ito mataas na part to. Ito naman is mababa. Pero wala siya ritong padding. So, medyo hindi naman to madulas. Ayan, meron siyang design na ganyan. Okay? So, sa kanyang panel gauge naman, so, familiar naman tayo rito sa panel gauge niya. So, ito yung katulad nung kay Honda Click. Okay? So, may design lang talaga siya dito. Ayan. Tapos, yung mga makikita natin dito, signal light, yung key, okay? Yung ano yan, yung sensor ng key, pag naka-high beam, engine check, temperature, yung idling stop, battery, ayan, meron tayo select and set, may Honda tayo dito na logo. So, dito naman sa mga switches, talagang papansin natin dito yung quality ng switches ni Honda. Meron tayo dito on and off ng kanyang idling stop, electric starter, lever natin dito, malapad. So, ito ay combo brake na din. Okay? So, yung kanyang grip, talagang makapit, sobrang sticky nung grip niya. Tapos kulay brown din. Kulay brown din to. Same din dito sa side. Tapos same din siya nung upuan, kulay brown din. So yung throttle niya sobrang babaw din. Ayan, sa side naman, meron tayong high and low. Wala lang tayo ritong flasher and then wala rin tayo ritong hazard switch. Meron tayong busina, signal light. Okay, so dito naman sa side, ito nakakilas na rin po tayo rito.
Okay? Fuel tsaka seat. Ayan. So, buksan natin yung fuel. Ganyan na yung tsura niya. Kita niyo yung paano siya nag-open. Di ba? Napaka-responsive. Meron tayo rito yung utility hook. Ayan. Utility hook natin dito. Ganda, no? Tapos meron din tayong side pocket. Ganyan din ang itsura niya. Ito yung ating remote. Meron tayo rito. Kasya siguro dito. Cellphone din. Pero hindi siya ganun kalalim. Huwag kayo masyadong rito. Mag-depend. Kasi pag nagbubukas sara siya, ayan. So, pwedeng malaglag yung mga gamit na pwede nyo ilagay dito. So, meron na rin tayo ritong USB charging port. Ayan. So, sa upuan, maganda rin yung upuan. Makapal yung upuan. May mga stitches din tayo rito. Kulay brown. At pang-classic ng design. Ayan, may stitches din tayo rito. May Honda dito sa likod. And meron tayo rito ang lagay ng mga gamit. Ito, meron tayo rito. Pwede tayo maglagay ng bag dito. So, nilagay lang nila rito. Example lang. Yung user manual. Ayan. Yun naman, mga pang tanggal ng spark plug. Ayan, nandito na siya. So, may tayo rito, helmet hook. Yung ating compartment sobrang luwag. Siguro kasya dito half-face helmet. Ayan. So, dito naman, ang dami niyong mailalagay dito ng mga gamit. Lalo na kapag nag-long ride tayo. Coolant, dito naman nilalagay. Ayan, easy access naman siya. Tapos, yung ating grab bar, ganda ng design ng grab bar. Kulay gray, matte finish din. Meron tayong Giorno na emblem dito. Ayan, napaka-premium yung design niya. Tapos may plus dito. And then, yung ating foot pegs. Malapad din yung foot pegs. Ganyan ang itsura niya. Kaya sumasabay din yung design niya rito. Naka-liquid cooled na rin tayo rito. Meron na rin tayo ritong cover. Swing arm, maganda din. Naka-drum brake sa likod. Ang size dito ay 110/90 by 12. Ayan. So, yung ating tambucho, maganda rin yung design. Napaka-classic din yung design nito. Ayan, medyo mababa lang talaga siya. Tapos, simple lang yung ating pinaka-tambucho niya. Itong cover na to, plastic siya. Okay. So, dito naman sa ating taillight, LED na rin tayo rito. May plate light na rin tayo rito. Yung ating reflector. Ayan. So, malapad din yung ating lagayan ng plate natin dito. So, pag nilagyan pa to ng plate, dahil nga malaki yung plate natin dito, matatakpan pa siya. Lalo na sa mga talsik ng putek. Hindi tayo masyadong mahihirapan or hindi masyadong maiirita yung angkas natin kasi hindi siya masyadong matatalsikan ng putek. Ayan. Lalo na ngayon maulan, di ba? So, sa panggilid niya, wala tayo ritong kickstart. Naka-ESP Plus na rin tayo rito. Meron tayo ritong single na shock. Okay, ayan. So, mayroon na rin tayong side stand kill switch. Okay? So, ayan ang itsura ng ating Giorno Plus ng Honda. So, sa lahat ng mga gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page. Follow nyo na rin yan. And then yun sa ating YouTube channel, subscribe na rin tayo. So, ayan. Ayos na ayos yan. So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sa laging tatandaan, wala sa brand ka motor ang itatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.